Sapat nga ba ang minimum wage sa panahon ngayon? Sa gitna ng sunod-sunod na taas presyo, ano nga ba ang tunay na kalagayan ng mga manggagawang Pilipino? Tutok na sa pagbabalik ng pinaka-real na street segment, ang Sabi kasama si Nikki Pauline. Mga kabeshi, na-miss nyo ba kami? Dahil ang paborito nyong segment ay nagbabalik. Ito ang at samahan nyo kami sa pagkuha ng real talk at walang penong opinyon ng taong bayan. Tara, alamin natin ang sabi nila. Sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, marami ang nagtatanong kung sapat pa nga ba ang minimum wage para mabuhay ng maayos ang isang ordinaryong Pilipino. Kaya naman nakuusap natin ang ilang manggagawa upang malaman ang kanilang tunay na saloobin tungkol sa sahod at hirap ng buhay ngayon. Sa tingin ko sa ngayon, hindi na po siya sasapat kasi sa taas na kasi ng bilihin, alam naman natin sa ibang bansa medyo nagka-problema din. Naapektuhan po tayo sa pagtaas ng mga gasolina or bilihin. So ngayon, yung 695 na minimum, para sa akin, medyo kulang na po talaga. About dyan sa sahod na yan, kung sakali man, sana taasan naman nila para naman magkaroon na po ng sapat para sa pangaraw-araw na gastos. Para kay Francis, kahit kaunting dagdag sa minimum wage ay malaking tulong na para sa mga manggagawa. Kahit naman po gawin nilang 780 or 795, kahit 100 lang po ang idadagdag, okay na po yun. Kasi malaking tulong na rin yun. Hindi rin naiiba ang pananaw ni Jade Mendoza na isang factory worker. Para sa kanya, hindi kayang habulin ng kasalukuyang sahod ang taas na gastusin araw-araw. Para sa akin, yung 695 na minimum wage, hindi siya ngayon sasapat para sa bilihin. Yung cost of living kasi ngayon mataas eh. Kagaya ko, minsan na binabayad ko kahit minimum lang naman yung pamasahe ko, nag-15 na ako kasi kino-consider ko rin na hindi naman laging may sumasakay sa kanila or hindi rin naman parang definite yung sahod na kinikita nila. Ayon kay Jade, dapat nakaayon din sa inflation ang sahod ng mga manggagawa. Kasi the more na mas mataas yung demand ng gastos, doon dapat nag-a-adjust din. Para naman kay Junel na isang rider, mas ramdam ang hirap lalo na sa may pamilya. Pag pamilyado ka, kulang talaga yung 600 pesos per minimum po. Dagdag pa niya, hindi lang taas sahod kundi kontrolado ring presyo ng bilhin ang kailangan. Sa ngayon kasi, abot na siguro ng 900 yung minimum wage. Depende kasi sa gobyerno yan eh. Dapat kasi bababa yung mga bilihin. Samantala, malaking adjustment naman para kay Trisha Pacate na nagtatrabaho bilang kitchen staff dito sa Maynila. Hindi, kasi habang tumatagal, mas tumataas yung bilihin. So, yung 695 na sweldo is sobrang kulang, lalo na kung dalawa kayo sa bahay. Dalawa kayong kumakain. Kahit nga sa dalawa, hindi sapat eh. Lalo na sa transportation, sobrang taas din ng pamasahe. Kung siya ang masusunod, naniniwala siyang mas makakatulong ang mas mataas na minimum wage para maging sustainable ang buhay sa lungsod. 1,000 enough para at least kahit papano sustainable yung buhay dito sa Manila. Sa usapin naman kung ano ang mas mabigat na problema, mababang sahod o mataas na presyo ng bilihin, iisa ang sentimiento ng ating mga nakausap. Pagka mababa ang sahod mo, malang bilihin, so hindi talaga sasapat. Kahit palengke ka bumili, mataas na din yung presyo. Eh yung sahod naman ng tao, hindi naman tumataas. Kulang eh, hindi aabot yung budget, yung kita namin. Pero kung mataas kasi yung bilihin, dapat mataas din yung sahod mo para makaka-keep up yung mga kagaya namin na nagtatrabaho dun sa pagtaas ng bilihin. Sa huli, may simpleng panawagan sila para sa mga gobyerno na sana ay narinig ang hinanaing ng mga ordinaryong manggagawang Pilipino. Sana pakinggan nyo naman yung mga request o mga hiniling ng mga tao. Sana makonsider nila yung mga nasa laylayan, hindi lang yung mga nasa taas. Dapat may gawa silang programa na trabaho para sa mga mamayan. Sana marinig din kami ng ng mga opisyal na mahirap din yung naging buhay namin dito sa Manila. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin,
Malinaw na hangad ng mga manggagawa ang mas maayos na sahod at mas maginhawang pamumuhay para sa kanilang pamilya. Real talk at walang filter. Yan ang Ansabi. Salamat sa pakikiisa sa pagbabalik ng segment na nagbibigay boses sa bawat Pilipino. Hanggang sa muli, ako po si Nikki Pauline at tandaan, kapag may tanong ang bayan, siguradong may sagot. Ansabi! Maraming salamat sa iyo, Nikki Pauline.